Good morning ho sa inyong lahat mga kapatid. Ito naman ang pag-usapan natin. Si Mary Grace Piatos may patong ng 1,000,000. Now, ayon nga ho rito sa balita. Ayan. So ito hong kongreso, nag-chip in yung mga kongresista natin. Diba? Nung huli kasi nakita ko to, ang pabuya nilang ibinibigay is 100,000 para humatukoy, mahanap si Mary Grace Piatos. Kaya lang, syempre, they exhausted. Diba? Yung mga possibilities na matrace ito, pero wala ho talaga eh. Now, para sa akin, yung pagbibigay nila ng 1,000,000, naku, hindi ho tama na 1,000,000 po para hanapin si Grace Piatos na hindi po nag-i-exist. Ang existence lang po ni Mary Grace Piatos, hanggang ano lang po, acknowledgement receipt lamang. Hanggang dyan lang ang acknowledgement niya. No. Ay ang kanyang existence nito ni Mary Grace Piatos. Yan, hanggang papel lang. Now, ito yung laman pa ng balita. Nakakatawa to eh. Ito ho. Mapaulat na nagpatak-patak ang mga kongresista para sa pabuya sa mga pagkaturo sa isang Mary Grace Piatos. Wala pa rin lumilitaw na clue o patunay kung totoong tao ito. Diba? Ako'y naniniwala na hindi po totoong tao yan. Pero ngayon, may Facebook account na po si Mary Grace Piatos. Ang profile picture, babaeng chubby na kumakain ng piatos. Pero of course, hindi ho siya yun. Diba? Unang-una, ang hirap paniwalaan na tunay na tao, etong Mary Grace Piatos. Bakit kanyo? Tingnan nyo ha. Siya yung isa sa mga binayaran. Alam niyo ba kung magkano binayaran sa ilalim ng pangalan nito ni Mary Grace Piatos? Sa ano yan confidential fund ng OVP, yung 125 million pesos na inubos si Sara ng 11 days lang. Ang binayaran po sa ilalim ng pinirmahan na yan na acknowledgement ni Mary Grace Piatos ay 23.8 million pesos. Bayad po ito sa impormasyon. Impormasyon na kailangan para po ma-maintain, mabantayan yung mga nagbabanta sa katahimikan ng ating bayan o ng isang lugar. Yun po. Hindi ba't sa Senate dati, nung budget hearing or budget briefing nila with or before Amy Marcos and Risa Ontiveros, question si Sara dyan. Sabi ni Sara, ginamit namin yan sa yung sarap-sarap, tree planting, yung million trees. Ginamit namin yan para sa SM, basta small medium enterprise, ganyan, puhunan, tulong puhunan, ganyan. Ginamit namin dyan. Diba? Libreng sakay, yung mga ganon. Pero, lahat daw ng project ng OVP ay ginagamitan daw nila ng confidential fund. Hindi ko maisip. Ano ibig niya sabihin pagkakaintindi nila sa paggamit nito? Diba? May guidelines yan. Kung saan lang pwedeng gamitin, paano, diba? Tapos, ang ginawa nila ngayon, pagdating ho rito sa COA, dahil na-question sila ron So, pagdating ng liquidation nila, ang itemization nila, kung ano yung halimbawa, information both, andun yung halaga, andito yung liquidation, yung mga ganon, kung anong naka-itemized doon sa guidelines, yun po yung ginamit nila to comply with. Diba? Pero totally inconsistent doon sa sinabi niya under oath sa Senado during the budget briefing sa harapan ni Risa Ontiveros at saka nito ni Amy Marcos. Okay? Kaya ayaw na ni Sara yata magdadadalo sa ganyan kasi sumasabit siya. Iba na sasabi niya with confidence, pero paglabas, binabash niya. Diba? Tapos ang katotohanan, taliwas naman. Now, ayon po rito sa balita, nako, hindi lamang po Piatos ang ginamit. Ang kontrobersyal na pangalan ay nag-trending matapos na makita sa mahigit 1,000 at 200 kaduda-dudang acknowledgement receipts. Grabe, 1,200.
acknowledgement receipts. Na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit. Ginawa ito ng questionin ang paggastos ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Ayon sa netizens, tila hango lang daw sa isang sikat na restaurant chain, Hatis ang Chichiria ang pangalan at apelyido ni Mary Grace Piatos. Oo, kasi merong Mary Grace na restaurant, tapos si Chiriang Piatos. Siguro, ganito yan, yung dokumento na yan, not really a document, yung receipt, yung acknowledgement receipt na yan, pinirmahan yan habang nagmimerienda, 'di ba? Doon sa Mary Grace Restaurant. At ang kinakain niya ho, yung pagkain na merong Piatos. 'Di ba may ganun? Oh. Kaya siguro ang nilagay diyan is Mary Grace Piatos. But not necessarily mean na ito ay talagang para doon talaga sa pinagbayaran. Bagkus, maring ninenok yung pera, 'di ba? Oh, kasi kung tunay na tao to, naiharap na nila to kahit nakatalokbong wala Kahit na executive session, wala Sa questionableng pangalan, hindi naman mabasa ang ilan na nakasulat sa mga resibong isinumite sa COA. May iba pa rin nakalagay na pangalan sa mga dokumento gaya ng Nova, Oishi at Tempura. Grabe, no? Ang kapal. Oishi, Tempura. Pero kung papansinin nyo ho, magkakapareho ang mga stroke. 'Di ba? Halatang iisang tao lamang ang tumira. Tingnan nyo. 'Di ba? Now, ang dapat pong gawin dito, yung 1 million na yan, dahil wala naman po talagang makakakuha niyan So, ang dapat pong gawin dito, ang hanapin po nila, hindi po si Mary Grace Piatos. Ang hanapin po nila, hindi rin po si Tempura. Hanapin nila dyan ay, sino ang sumulat nito. Kung sino ang nakakaalam sa OVP na sumulat nito, ikanta niya kung sino yon. Sa kanya nyo ibigay ang 1 million pesos. 'Di ba? Isa pa, ipa-check ninyo ito sa NBI. Ipa-check nyo sa NBI yan. Ito hubang mga pirma na to, itong sulat na to, na mukhang iisang tao lamang ang bumanat. Maswerte pa nga itong mga to, may pecha Pero tignan nyo, may mga erasures, 'Di ba? Ang isa pang issue dito, mga kababayan, merong sinubmit ng mga liquidation para sa ganitong pecha, pero nung time na yan, wala pang confidential fund. Tapos, paano nangyari na para sa 2023? Yung confidential fund was for the year 2022. 'Di ba? Yung 125 million. Humingi kasi sila ng more than 200 million pesos para sa confidential funds kasi kalahating taon pa 'di ba? From Leni Robredo's term. So, binigay ni PBBM dahil may isang pinagkunan ng pondo niyan, reserve ganyan. Parang buffer yata. Pinagbigyan sila pero kalahati lamang ng hinihingi nilang confidential funds. At natunaw nga yung kalahati in just 11 days. Siguro abot po ng 22 days kung binigay yung buo. December lang po yun December lang. Pero may mga sinubmit daw na ang pecha 2022. Pero wala pang confidential fund. Kaya nga sabi ni Rods Gutierrez doon, lumampas pa sila sa kanilang budget. Tapos sabi ho ni Sara dito, ito raw pong mga dokumentong yung mga acknowledgement receipt na yan raw ho ay mga peke, sabi ni Sara. Kaya nga sagot nito ni Kong Hun, na bata ni Aiko Melendez, ito yung jowa niya ngayon, sabi niya, ang nagbigay nito sa amin, paano magiging peke? Ang nagbigay nito mismo ay ang Commission on Audit. Ano to? Di ba? Kaya, saan naman nakakuha ng Commission on Audit yan? Di ba? Saan nakuha ng COA? Galing rin po sa Office of the Vice President. Di ba? So, mainam pa sana kung sinabi ni Sara
na na yung mga acknowledgement receipt na yan ay gawa-gawa lang ng isa sa mga tauhan namin, 'di ba? Hindi ko alam 'yan. Dapat gano'n eh, 'di ba? Kaya peki daw. Siya yung nakapirma rin doon sa liquidation report na sinubmit sa COA. Oh, para doon sa 125 million. 'Di ba? Ibig niya sabihin, hindi man lang niya 'to binusisi, hindi man lang niya sinilip yung pinipirmahan niya, yung sinasubmit nila na pwedeng maging dahilan para ma-impeach sana siya sa pwesto. Oh. 'Di ba? So kung gayon man po, 'yan ho'y maliwanag na pagiging kawalang pakialam, 'di ba? Hindi man lang mag-spend ng ilang minuto tignan bago pirmahan. Tapos ang kanyang depensa ngayon ay fake daw po yung document. 'Di ba? Sabi nga ni kapatid na Trexie, kung fake ang documents, ibig sabihin fake ang nag-submit. Fake ang na-submit ng OVP, 'di ba? Correct. And therefore, kapag fake po yung sinubmit nila, that is a falsification of public documents, right? Oh, tapos dali rin po sila diyan ng perjury. Kasi yan ay mga notaryado pag sinasubmit. Nakalagay doon, pinatutunayan mo na yan ay ang laman yan ay totoo at pawang katotohanan o base sa katotohanan, yung laman yan. Meron kang direct knowledge. Oh, katarantaduhan yung pinagsasabi nila na yan ay peke. Mario Joseph. Isang maliwanag lang yan, isang napakalaki pong kapabayaan at kawalang malasakit para sa bayan. 'Di ba? Ayaw matanong pero adik sa budget. Sabi rito, marami pang Mary Grace Piatos. Ayan. Manila Representative Joel Chua, Chair of the House Blue Ribbon Committee, revealed that the panel is considering engaging penmanship experts to examine all 158 acknowledgement receipts submitted by the OVP to the COA to determine their authenticity. Ako mga kababayan, wala pa naman itong butas ng puncher. The committee had earlier offered 1 million reward for any credible information on Mary Grace Piatos, a name appearing in suspicious liquidation documents linked to the alleged misuse of government funds by the OVP. Nako, Sara, 158 questionable receipts. Grabe, no? Back to back yung kawalang hiyaan sa pera tapos ayaw magpaliwanag. Ay, nako. Yes, Pancho. Corruption po talaga 'yan. Lalo na yung kawalan mo ng accountability, 'di ba? Tita Maureen, shout out sa iyo. Oh. Kawalan mo ng accountability. Ayaw mong matanong, mamumusit ka. Ay nako, Sus Maria Josep, talaga naman si Iduday. Blunder yan. Paano kaya niya pinabayaan ng ganyan na mangyari? Di ba alam ang ibig sabihin ng transparency? Alam niya yun, kaya lang she doesn't care, obviously. Di ba? Inducement like what Congressman Luis said to Duterte during their interpellation, itong demonizing process ng mga government employees. Yan. Anong baddest? Worst? Ayan, baddest woman on the planet. Di ba? Lang yan, Vice President, tapos walang sense of accountability, ownership, ganun. Wow. And hello sa inyo, Marites Espirito and Ronald Mendoza. Tama, impeach na yan si Sara. Grabe. Alam niyo yung ginagawa nila ngayon? Dahil po ang Senado, gaya ng pinaliwanag ko nung nakaraan, ng isang gabi, dahil po ang Senado, kapag kami nakita ito na butas, inanat guilty agad nila yan si Sara. Diba? Pero kapag nakita nila na talagang mapapatay sila ng taong bayan dahil solid ang mga ebidensya, wala ho silang magagawa. Kung hindi, isakripisyo na ang allegiance nila kay Sara. Kesa naman sa ma-disgrasya ang kanilang kandidatura. Diba? At sila ay makakasuhan pa ng dereliction of duty. May ebidensya na ayaw nyo pang aktuhan. Diba?
Ay nako. Okay, iwan muna natin ito. Yeah, that's correct, Rafael. 'Di ba? Ikumpirma yung mga pirma, yung mga penmanship ng mga tao nila sa OVP. Ilan lang naman po yun, ang mga tao diyan sa OVP. Oh, 'di ba? Matatanggal pa yung 200. Sabi niya, pag hindi niyo binalik yung budget ko, na kinaltas ninyo, 200 katao mawawalan ng trabaho. Kasalanan mo yun, hindi mo ginampanan yung trabaho mo. 'Di ba? Na sumagot ka sa mga katanungan sa paggasta mo sa pera ng taong bayan. So paano magtitiwala ang mga mambabatas natin na magbigay ng pondo sa kanya kung hindi pala siya pwedeng matanong, 'di ba? May mga controversy na nga sa paggasto nila ng pera ng bayan, ayaw man lamang niyang sagutin ito. Ay nako. Nawili nga, 'di ba? Pero malaya ka namang maniwala sa kahibangan kung gugustuhin mo. Pero kung tingin ko, gawa-gawa lang na tao yan, wala kang pakialam sa akin, sabi niya kay Arla Bautista. Diba? Ako tingin ko rin po ito po'y gawa-gawang tao lamang. Hindi talaga totoong tao si Mary Grace Piatos. Sipin niya naman, 'di ba? Ginamit pa si tempura. Parang kung ano yung kinakain eh. Yun ang isinusulat doon na pangalan. Hmm. Ay nako. So abangan ho natin yan. Bukas nga ho pala yan ha. Umaga, 10:00 yata yan. So may hearing na naman. Okay, tingnan natin kung anong development dyan. Alright, pag-usapan naman natin itong kasunod. Si Abante. Ito, maganda to. Yan.